Lilipat lang daw siya ng church. Ay. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Alam nyo kayo, mga kapwa kapatid, Kristiyano to eh. It doesn't matter kung anong church ka nagsisimba. Ang pinagtataka ko lang is dito itong mga kapwa ko kapatid na ito, instead na mag-call out kayo, bakit hindi na lang kayo mag-create ng content for you to add value sa mga Kristiyanong katulad nyo? Kung mapapanood mo nga tong video ko na to, at kung sa mga kapwa ko kapatid na nanonood ng video na to, at hindi nyo kailangang i-call out yung mga tao na nagbabackslide sa church. Kasi baka nga mamaya nagbabackslide yun dahil sa inyo. Kayong mga Kristiyano na nanonood nyo yun, hindi nyo kailangan mag-call out ng mga tao na nagbabackslide dahil una, hindi nyo alam kung bakit sila nagbackslide, hindi nyo pa alam yung rason. Kasi hindi naman naamin sa inyo yan kung ano talaga problema nila eh. Kung kunwari kayo ang problema, hindi amin yun kasi mahihiya sa inyo kasi kayo nga yung problema. Kahit saang church kayo magpunta, kahit saang simbahan kayo magpunta, ang Savior, isa lang. Pangalawa, ang pupuntahan ng tao, dalawa lang din, impyerno o heaven. Ngayon kung lumipat man yung kapwa nyo kapatid sa ibang simbahan, walang issue yun. Kasi ang pinaka main goal pa rin natin is the afterlife. Pagkatapos ng buhay na to, hindi yung buhay natin ngayon, yung pastor. Kailangan kayo yung modelo, di ba? O siguro hindi lang na monitor ni pastor yan, ginawa ng mga church leader na yan, ano? Tapos mga second demotion pa itong mga kabataan, mga di mo maintindihan kung ano ba mga napatunayan na nito sa ministry na kinabibilangan nyo. Kala nyo, oo, picture. Manong, puro positive yan. Sakit ng Pilipino yan eh. May Kristiyano, may hindi. Negativities kasi ang alam ninyo. Ha? Kaya tayo sa Pilipinas, isa tayo sa may pinakamaraming problema pagdating sa mental wellness, sa anxiety, sa depression. Kasi instead na tayo bilang Kristiyano magpalakasan, mag-encourage sa mga tao na mawala yung anxiety nila, yung depression nila, tayo pa yung pinagmumulan. Kung ikaw nakikinig ka ngayon for you to help other people in their hard times, instead of doing negativities just like what you're doing, gumawa na lang kayo ng positive. Kristiyano pa man din kayo, yun ang nakakahiya eh. Kaya kayo, na mga nanonood sa video na to, kung nasaan ka man simbahan, nakabibilang ngayon, kahit saan lumipat yung taong kakilala mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo, ka-ministry mo, ka-co-leaders mo, wala kayong pakialam doon. Hindi naman kaligtasan nyo ang pinag-uusapan doon eh. Sila naman yung may hawak doon eh. Now, do your thing. Gawin mo yung kung ano yung dapat mong gawin. Being a leader, o di i-guide mo, i-follow up mo, i-motivate mo, i-inspire mo. Yun ang kailangan natin gawin bilang Kristiyano. Hindi yung ganyan na puro kayo, kukutungan ko kayo. Kung ako pa-churchmate nyo, buti na lang hindi niloob ng Diyos na tayo mag-church. Kung hindi, ay naku po, marami tayong pag-uusapan. So, with that, positive lang tayo, ha? Huwag niyong gagayahin yan, ha? Hindi yan ang tamang ugali ng isang Kristiyano, ha? Sa inyo naman, ha? Si Lord na bahala sa inyo, ha? Your Creator na ang bahala sa inyo, ha? Kung ikaw naman yung pinariringgan nito, ha? Mag-isip-isip ka din, no? Para hindi ka pinariringgan ng ganyan, ikaw ang mag-adjust, hindi ang church, ha? O, tandaan mo yan, ha? Ikaw ang mag-adjust, hindi ang church, ha? Kaya, God bless. Peace.